Isang magandang hapon mga kabutingting at welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ito nga, isang panibagong vlog, panibagong simula para sa atin, no? Dahil nga sobrang nakakapanglumo yung nangyari sa mga alaga nating manok sa ating bakuran. Nauubos na naman ng mga perwisyong aso. No, kaya talaga sobrang nakakalungkot, sobrang sama ng loob ko nung mga nakaraang araw. Pero ganun pa man, kailangan natin mag-move forward, no? Kailangan nating tatagan dahil hindi lang naman sila yung mga alaga natin na umaasa sa atin. Tulad nito mga African lovebirds natin. So hindi natin pwedeng pabayaan yung iba pa nating mga alaga. Kaya tuloy lang tayo kahit na ano pa yung nangyari. Pero dahil nga may ganun nangyari, syempre kailangan natin siguraduhin na hindi na basta-basta mauulit yung ganun. So nakita nyo, dinoble na yung bakod, no? Doon sa kabila nilagyan 2 patong na hero. And then sa loob naman, talagang pinaka-secure ko na. So hindi pa ako tapos doon. Talagang pakakasigurado ko na hindi na makakalusot yung mga aso. Ayan, salamat nga pala sa mga nakapansin ng tambak na graba. So pabababaan ko yun or ipapalipat ko ng pwesto para nga naman siguradong wala na makalipat na aso sa atin. So para safe na yung mga bagong aalagaan natin doon. Lalo na nakakuha na tayo ng isang bagong manok natin doon, no? Bagong line ng ating heritage chicken, which is isang BA o Black Astrolorp, yung kulay itim na bagong manok natin doon. Ayan, so isang rooster pa lang yun at wala pang kapares. Kasi kapag kumukuha ako ng manok, ang gusto ko, magkaibang farm yung pinanggalingan, no? Magkaibang tao, para hindi talaga related, no? Kasi mas magandang gawing breeder yung hindi magkadugo, para lahat ng mga anak magaganda yung size at mas malalakas sila, no, yung mga magiging sisiw. So ayan, and bukas baka makakuha na rin tayo ng isang rooster pa ng RIR naman para doon sa isang RIR natin na nakaligtas dahil nga may sisiw, mabuti na lang nakakulong yon. So meron tayo isang RIR na natira pa doon na hen. Yan, nahanapan din natin yun na mga kapares, no? And ayun, subukan din natin kumuha ng Bob Orpington ulit ng pares na ngayon. Kasi nga yung nag-iisa natin nadali pa ng aso. Sayang, no? So talagang sayang na sayang yung mga alaga natin doon, yung pagod ko pa lang. No, hindi nga basta-basta matutumbasan ng pera yon. Kaya lang, kailangan bayaran ng may-ari. No, hindi mapapayag na hindi mapalitan ng tama yung mga nawala nating manok doon. So, yun mga kabutingting at tuloy lang tayo. Laban lang tayo dun sa pag-aalaga na ginagawa natin sa mga manok natin sa bakuran. Samantala, ito sa ating mga lovebirds, update naman tayo. Kamustahin naman natin yung mga breeders natin dito, no? Dahil ilan sa kanila, may mga itlog na ulit, no? Yung mga breeders natin, no? So, napaka-iingay habang nagsasalita ako, no? Nagpapapansin, ngayon lang daw ulit sila na videohan ng ganito. Ayan. So marami sa kanila nang itlog na ulit kasi nga matagal na naiwala yung mga young birds natin. Yan, update ko kayo, pasilip ko sa inyo yung ilan sa mga breeders natin na may itlog ngayon. Ayan, so ito yung Project Dilute natin is may itlog na ulit o papil dilute ang project natin dito. Medyo mahirap palabasin tong hen natin dito. Kaya kasarado ko muna yung pinto ng aviary. O yan, pwede natin buksan dahil sinara ko na yung pinto ng aviary. Ayan, lumipad man siya, hindi siya makakalabas dito. Ayan, bali meron siyang 3 itlog. Labas ka muna kasi dun. Punta ka muna dun, dali. Sige na. Hindi masyadong mailap po. Ayaw talaga iwan yung mga itlog. Sige na. Ayan, tinutulak ko na, ayaw pa. Sige na. Yun. So ito, meron siyang 3 itlog. Ayan, 3 lang, pero at least fertile lahat yan. Ayan, fertile. Ayan, meron tayong 3 itlog ng Project Papil Dilute, no? Can be fire blue, can be green. Yan, yung mga magiging anak nito. So, malaki chance natin, 3 yan. Kahit isa lang na maging Papil Dilute, pwede na. No? So, halos sabay-sabay nga pala ng itlog yung mga breeders natin. Pero dito, di ko alam kung nangitlog na Huling check ko, wala pa. Wala pa dito. Hindi pa ulit nangitlog yung Project F3. Split off pa natin dito. Ayan. Tapos yung mga bagong salang natin, wala pa. Pero dito, puro may mga itlog na. Itong Opapil breeder natin. Ayan, may itlog na rin, Eto, hindi pa fertile. Nag-i-start na to. Kaya sa nag-i-start na mag-fertile. Eto, fertile na. Ayan, First 2 days siguro na fertile nito. Ayan, manipis pa yung ugat. Ayan, nag-i-start na mag-fertile yung mga itlog. Ayan.
Sino pa ba ang may mga itlog dito? Ito, may itlog ulit to. Yung project natin na Dan Follow. Mga post dan natin. Kaso, medyo malabo na to eh. Baka nga last clutch na nila. Kapag ka talagang walang lumabas na visual, stop ko na tong pair na to. Ayan o. So may itlog sila dito. Ilan ba to? 3 lang din. Ayan. May hilap kasi itong mga to eh. 3 pero fertile lahat. Ayan o, fertile din lahat. So kapag ka wala pang lumabas na visual dyan, stop ko na. Etong dalawa na to, babaklasin ko na sila rin. So, tingnan natin kung ano yung mga bagong pwede natin ipalit. At kung alin pa yung i-breed natin dito sa dalawa na to. Ayan, tapos yung iba nating mga breeders, no, kaya inuna ko yung iba kasi yung ibang breeders na may itlog, merong special dun eh. Na may special na itlog na nililimliman yung dalawang breeders natin. Dito at saka dito. Dahil yung mga itlog na yon, itlog nung isang post dan natin dito na breeder. So sabi ko nga sa inyo, may problema sa breeding to, di ba? Ang ginagawa ko na lang, pinapaposter ko yung itlog niya. So silipin natin ngayon kung merong isa. Baka may isa pa tayong masave. So bali parang sinisave ko lang yung itlog na nakukuha ko dito eh. Madalas nandito sa ilalim. So ngayon wala. Walang itlog ngayon. Ayan, pero yun, lagi ko nakukuha itlog nasa ilalim. Tinatabunan talaga noong hen natin yung mga nagiging itlog niya. So parang magapa nga yung puwit niya ngayon eh. Kaya tinitingnan ko baka may itlog pa. Ayan, medyo magapa ng konti yung puwitan niya. Baka maglabas pa to ng isa. No? Wala, ayaw talaga niya mag-breed ng maayos. Mabuti na nga lang hindi niya binabasag yung itlog niya. Nasa-save pa natin. So ngayon may na-save tayo. Yung kasing nakaraan na na-save nating 3 itlog niya, wala naging kasabay. So nasira lang yung itlog. So ngayon panibagong itlog yung mga nakuha ko. Ito nilagay natin dito yung isa. Akala ko nga hindi na. O wala nang chance kasi ilang araw na nakabaon yun eh. Nandito, ayan o, yung may nakasulat na positive. Ayan. So akala ko wala nang chance. Pero ayan na, kabuting-ting, oh, fertile. Oh, ayan oh, pula-pula, medyo mahina yung flashlight natin eh. Tsaka maliwanag yung ilaw ng bombilya. Ayan oh, pero fertile siya. Ayan oh. Fertile itong itlog nung isang post dan natin. So wala pa tayo naging inakay o young bird galing dito sa pares na to. Dito pa lang sa isa. So dito may chance pa tayo kahit na papano na makapagpalabas ng visual na Dan Follow kasi kumbaga first clutch nila yan. Malalaman natin kung merong lalabas na visual. So meron tayo isang itlog na na-save doon at fertile na nga siya ngayon, no? Anak nun. Tapos may nakuha pa tayong dalawang itlog pa na nandito naman. Kaso alam ko hindi pa fertile eh. Pero silipin natin ngayong araw baka nag-fertile na o nag-start na mag-develop. Ito yung isa. Naku, napakahina pala ng ating pen light. Walang charge. Kaya namamatay oh. Yun. Ito. So, ito yung isa. Hindi pa nag-develop. Wala pa, hindi pa. So, dalawa yung DF dito na nakasulat. Dalawang itlog ng post dan. Ito isa. Ayan, ito. Oh, napakadilim pala. Etong isa, wala pa rin. Ayan o, magkatabi. Ito pala isa. Ito pa yung isa. Ayan o, merong positive na nakalagay. Hoping na mag-positive talaga yan dalawa pa na yan. No, pero may chance pa yan na mag-fertile kasi kakalagay ko pa lang naman yan. Siguro mga 2 days ago pa lang nung nilagay ko yung mga itlog na yun. At isa pa nga, yung nauna nating nakuhang itlog, nag-fertile pa, di ba? Kahit na mga ilang araw na nakabaon doon sa ilalim ng pugad ng hen natin. Kaya yung dalawang itlog na nandito, may chance pa yun. So, check natin ulit after mga 5 days kung mag-fertile pa. Pero sana mag-fertile pa para 3 yung chance natin na magkaroon na ng visual Dan Follow. Kasi meron pa tayong chance dahil nga galing yung mga itlog na yan dun sa kabila. Dito sa isang pares natin. Dito hindi naglalabas ng visual. Naka 3 clutch na yata yan. Hindi pa naglabas ng visual. So medyo malabo na dyan. Pang last na nga yan. Pagka wala, baklas na yan. No, so dito, unang beses tayo magkakaroon ng young bird o painakay galing sa pares na to. Kung sakasaling
mapisa. Sana talaga mapisa, no? Yung itlog dito, isa, tapos dalawa pa dito. Yan, para magkaroon na tayo ng done follow. Ilang taon na natin inalagaan itong mga to. Sa kalahating taon na yata, wala pa tayong visual done follow. Pero yan, tiis-tiis lang. Tingnan natin, no? Kung para sa atin, darating naman yan. Kasi update naman sa iba nating mga ibon pa rito. Ayan, yung slaty natin, matured na. At parang nakita kong malapit ng mag-start to mag-nesting. No? Gumaganda na rin yung puwitan niya. Nagiging pang-hen na talaga. No? Kumbaga sa manok lumulobo yung balahibo sa puwitan. So sana mag-breed na to kasi maganda yung project natin dito. Slaty, Opa, Split Pale Fallow. Yan. Tapos yung iba pa natin mga breeder. Ito, meron tayong good news dito mga kabuting-ting. So, ito yung give bird sa atin ni paring IA. Isang green opaline cock. Split ino. Yan, no? So, ano to? Pure green to. Hindi to naka-split sa blue. Kaya hindi to mag-anak ng blue series. Tapos, ang pinares natin dyan, yung anak ng yellow bulls natin. So, bali, ito ay isang green opa. Ayan. Green opa to na hen. Possible split ino, possible split deck. Kasi deck yung nanay niya, or desino pala yung nanay niya, no? Dark eye clear ino yung nanay niya. So ayan, yung good news natin, magana yung puwitan niya. Ayan, no? Kitang kita na yung pagkamagana ng puwit niya. So ibig sabihin, mangingitlog na to araw na lang, no? Mga 2 to 3 days baka ilabas na niya yung unang itlog niya. So ang galing, nakapag-breed na rin sa wakas. Etong isa na to, tagal na ng ibon na to dito, no? Ilang pares na yung binigay natin sa kanya, ayaw mangitlog o ayaw siyang parisan pala. O hindi siya pinaparisan. Ito lang yung ibon na pumaris sa kanya. So sana maglabas kaagad sila ng visual red eye. Pagka red eye yung anak nila, automatic yun. Opa Lutino kasi back to back opa to. No, walang kawala. Yan. So napakagandang good news nito, no? Isa sa magandang project natin malapit na. Kasi ito, itong magagandang perso natin na to, malapit na rin to. Nakikita ko na nagne-nesting yung hen natin no? Pasok natin ilaw Yan. So nakikita ko na nagne-nesting tong hen natin, yung Belgium line natin na green, no? Tapos, ayun, napakaganda ng cock natin. Isang Parblo Ewing na F3 split opa. So sana talaga mag-breed na tong dalawa na to. So palagay ko, cock na to Etong isa na to Nung una kala ko hen, pero sa tanda niya na yan, alam ko mas matanda to ng kalahating taon dito sa green Dapat, mas matapang siya doon sa hen, pero hindi, mas matapang yung green. So sure na ako dito, no, malaki ng chance na cock etong Parblo Ewing perso natin na to. So ayan, marami naman tayong good news dito sa ating breeding area ng mga lovebirds natin, kahit na ganun yung nangyari dun sa bakuran natin. Naubos na naman yung ating mga manok. Pero yun nga, magsisimula ulit tayo, no? At kung may nawala nga, sabi nila, kung may nawala, meron daw kapalit. At tingin ko, yun yung kapalit, no? Meron nga dumating na bagong pag-asa, bagong chance na magkaroon tayo ng visual na done follow dahil nakakuha na tayo ng itlog nung isang posta natin, tapos nag-fertile na, no? Tapos meron pang dalawa dito. So tatlo yung chance natin, at sana madagdagan pa, umitlog pa sana kahit na isa pa, no? Tapos ma-save ulit natin.